Magandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagtitiwala. Diba? Isang malaking salita, isang salita na ubod ng lalim, no? Kung pag-uusapan. Ikaw ba, yes, friend? Madalas nating naririnig yung salitang tiwala lang. Ikaw ba naniniwala or kumakagat ka pa rin ba sa ganyang klase ng salita, no? Tiwala lang na para bang sinasabi sa iyo na huwag mo nang pag-isipan, ano ka ba naman? Igo mo na agad, ibigay mo na agad yung tiwala mo sa akin. Promise, hindi kita bibiguin. Buti nga sana kung hindi ka talaga niya bibiguin, no? Pero sadly kasi marami pa rin sa mga yes friend natin ang magaling mag-assure, magaling magsalita, pero at the end of the day, sisirain pa rin ang iyong tiwala. Alam nyo, kung meron tayong mga bagay na dapat pang hinayangan sa mundong to, alam nyo, isa ang salitang tiwala or isa ang konsepto ng pagtitiwala sa dapat nating isulat sa listahan na yon, di ba? Bukod sa pera, sa jowa, ganyan. Mahalaga rin po ang pagtitiwala. Oo, wag niyo masyadong tinitake for granted yung ganitong salita kasi kadalasan sa sobrang pagbabaliwala natin sa ganitong konsepto, na akala natin lahat ng tao madaling makapagpatawad na once masira mo yung tiwala nila, di ba? Hindi po sa lahat ng pagkakataon ganun yung mangyayari. Swerte mo, 'di ba, kung yung taong niloko mo ay kaya mo pang paniwalain ulit sa'yo. Pero surely marami pa rin talaga yung mga tao na kapag sinira mo yung tiwala nila even once, tapos ka na. Wala ka ng pag-asa pa. Tapos ang usapan, non-negotiable, ligwak, ganun. 'Di ba? Kasi diyan naman talaga dapat. Kapag sinira mo ang isang tiwala, dapat meron kang matutunan dyan. Win-win situation yan. Dapat may matutunan yung taong nanloko, yung taong nansira ng tiwala. Na ang tiwala dapat iniingatan at hindi dapat, di ba, sinisira. At yung taong niloko, na dapat matuto siyang hindi basta-basta na nagtitiwala. Diba? Win-win situation naman siya kung iisipin. So, yun. But it doesn't mean na aabusuhin natin siya. Hindi porket sinasabi mong, ay, may nakukuha kasi akong lesson, kaya try ko nga ulit magloko. Hindi ganun yun, ha? Hindi porket may nakukuha kang isang bagay na matututunan mo at magagamit mo sa mga susunod na pagkakataon ay uulit-ulitin mo na. Kasi ang pagkakamali, kapag ginagawa ulit, hindi na pagkakamali yun. Panggagago na yon, ha? Ganun yung difference nun. At ang salitang sorry, kapag paulit-ulit mong ginagawa at paulit-ulit mong sinasabi, nawawala yung effectivity. Diba? Isa yan eh. Diba? Kapag sinira mo yung tiwala ng isang tao, next dyan yung hihingi sa'yo ng tawad, hihingi sa'yo ng sorry. Tapos kapag pinatawad mo, gagawin na naman ulit, tapos hihingi na naman ng sorry. Alam mo yun, the cycle goes around and round and round. Parang the wheels go in a bus go round and round. Parang ganun, diba? So paulit-ulit na magiging cycle na yan. At ikaw, it's up to you kung hahayaan mo yung taong yan na paulit-ulit kang niloloko at ito-tolerate mo siya na gawin lang ng gawin sa'yo yan. Diba? Huwag tayong galawang scammer. Lumaban naman tayo ng patas, lumaban naman tayo ng ayos. Well, kung hindi mo sinasadya na makasira ng tiwala ng isang tao at talagang wala kang intensyon na iba at wala kang intensyon na masama, patunayan mo. Diba, ipakita mo dun sa tao na talagang nagkamali ka lang, na talagang hindi mo sinasadya na gumawa sa kanya ng ikakahinala niya. I-build mo again yung trust na minsang nawala, which is magiging mahirap for sure. Diba? Kasi sabi ko nga kanina, diba, hindi naman ginagawa or binibigay or binubuo ang isang tiwala overnight. Pinaghihirapan yan. Hindi porket nakilala mo yung isang tao ngayon, bukas buong buo na yung tiwala mo sa kanya. Hindi po yun ganun.
Ito po ay isang malalim na konsepto kung saan ay dapat ito ay pinaghihirapan, pinagpapaguran. 'Di ba? Hindi siya basta-basta hinihingi, hindi siya basta-basta napupulot lang. Kaya kapag nawala po yan, para po yung plato. Oo, plato na kapag nabasag, hindi mo na ulit mabubuo. Unless yung tiwala mo ay isang paper plate. Oo, 'di ba? Paper plate na hindi nababasag. Kaya kapag nahulog, ay, pwede pa to ulit. Magagamit pa ulit to. 'Di ba? At ikaw din, yes friend, no? Kapag alam mo naman na yung mga tao sa paligid mo ay paulit-ulit ka lang na niloloko, maawa ka naman sa sarili mo, 'di ba? Alam kong people pleaser ka, pero grabe naman, wag mo ring abusuhin yung sarili mo. Kasi kaya baka paulit-ulit ka nang ginaganyan kasi hinahayaan mo rin sila. And hindi mo naman deserve yun. Minsan it's okay to set boundaries. Minsan it's okay to set or build a wall para lang mapangalagaan yung kapakanan mo, yung sarili mo, yung mentalidad mo. Lahat yan okay lang. Especially kapag alam mong naaabuso ka na. Especially kapag may wake up call ka na sa paligid mo na ay, sumusobra na sila. Ay, hindi na tama yung ginagawa. Ay, niloloko na lang ako. Okay lang 'di ba na mag-set ka ng limit, mag-set ka ng line. Para the next time around, magtangka sila ulit gawin sa'yo yung pangloloko or kung ano man yung ginagawa nilang masama sa'yo. At least, establish na sa sarili mo at sa isip mo na ay, this time around, hindi nyo na ako maloloko, natuto na ako. Ganon. Tsaka please lang, no, as much as possible, iwasan po natin yung makasira ng tiwala ng isang tao kasi sobrang disappointing yan. At isa yan sa pinaka nakaka-frustrate na feeling, yung ma-disappoint. Diba? Yung mapapailing ka talaga ng todo, mapapailing ka talaga ng bongga. May kasama pang parang nagtatawag ng butiki. Okay, kasi alam nyo kapag ginawa nyong hobby yan, sinasabi ko sa inyo, lahat yan babalik at babalik sa inyo, makakarma rin kayo. Alam ko naman na minsan hindi nyo talaga sinasadya, pero please lang, iwasan nyo, maging matalino kayo sa gagawin nyo, pag-isipan nyo ng mabuti yung bawat hakbang at desisyon na gagawin ninyo. Kasi hindi lahat ng tao nagagawang makapagpatawad agad, kagaya ni Biboy Bibo. Ma-pride yan. Oo, no, kasi kawawa naman yung mga taong honest, kawawa naman yung mga taong lahat ginagawa para mapanatiling malinis ang intensyon, ang reputasyon. 'Di ba? Kawawa kami. Damay na naman ako. Oo, no. 'Di ba dahil sa trauma na ginagawa ninyo doon sa tao? Dahil sa ginagawa ninyong panloloko, nadamay na lahat. Nadamay na pati yung mga nagmamahal ng totoo. Nadamay na pati yung mga intensyon, malinis naman talaga. Kaya kung ako sa'yo, hanggat may tiwala pa sa'yo yung taong mahal mo, naku, pangalagaan mo yun ng higit pa sa tiwala mo sa sarili mo. Okay? Kasi kung hindi pa rin, ay bahala ka na sa buhay mo. Darating yung punto sa buhay mo na wala na nagtitiwala sa'yo, ultimo aso mo. Ha? Well, anyways, yes friend kong Bibi, 3 oras na Bibi time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang Bibi mo sa radyo, DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, Bibi. Mwah mwah.